Ang dami nating access ngayon sa financial advice. Social media, podcast, YouTube, books. Isang click lang, may budgeting tips ka na. Isang swipe lang, may investment strategy ka na. Pero ang tanong, kung ganun kadali i-access sa mga information, bakit majority ng mga tao sa buong mundo hirap pa rin sa pera? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 18 wealth lessons mula sa librong The Psychology of Money ni Morgan Housel. Hindi kasi ito tungkol sa stock picking. Hindi rin ito tungkol sa komplikadong math na parang pang-exam. Ang libro ay tungkol kung paano talaga nag-iisip at nagdidesisyon ang tao pagdating sa pera. Marami na akong nabasang mga personal finance books, investing, budgeting, at retirement, pero isa ito sa pinakatumatak sa akin kasi ang focus niya hindi kung saan ilalagay ang pera mo, kundi kung bakit ganito tayo mag-isip at magdesisyon pagdating sa pera. Malalaman mo kung bakit ba tayo natatakot kapag bumabagsak ang stock market, bakit ba tayo napapabili kung may mga bonus, bakit ba tayo naiinggit kapag may nakita tayong mga successful sa social media. At pagkatapos ng video, maiintindihan mo at magiging malinaw sa iyo kung bakit paulit-ulit tayong nagkakamali sa pera. Dahil sa huli, ang pera ay hindi tungkol sa numbers. Ito ay behavior at mindset game. At kapag naintindihan mo ang mga why na yon, doon talaga nagsisimulang magbago ang relationship mo sa pera. Lesson number 1. No one is crazy. Walang baliw pagdating sa pera. Madalas kasi, hinuhusgahan natin ang ibang tao based kung paano nila i-handle ang pera nila. Kapag may nag-invest sa gold, sinasabi ng iba, luma na mag-isip. Kapag may nag-invest naman sa mga crypto or NFTs, sinasabing, delusional yan at sobrang risky. Kapag sa mga index funds naman katulad ko, boring at walang personality. Pero sabi ni Morgan Housel sa The Psychology of Money, walang baliw pagdating sa pera. Ang totoo, lahat ng financial decisions ng tao ay may pinanggagalingan. Hinubog sila ng karanasan sa buhay at mundong kinalakihan ng isang tao. May example sa libro tungkol sa mga magulang na lumaki noong panahon ng digmaan at matinding kakulangan, tulad ng Korean War. Lumaki sila sa mundo na hindi sigurado kung may pagkain bukas, kahit anong trabaho tatanggapin, at ang stock market halos wala o hindi mapagkakatiwalaan. Kaya, natural lang na hindi sila nagsasayang ng pagkain, mas conservative sila sa pera, at may takot o duda sila sa stock market. Hindi sila ignorante, kundi dahil sa mundo na kinalakihan nila, kaya ganon ang naging survival strategy nila. Ngayon, kung ikaw naman ay lumaki sa mas stable na panahon, may access sa internet, investing apps, at long-term market data, natural lang na mas open ka sa investing at risk-taking. Magkaiba kayo ng mundo, magkaiba kayo ng karanasan, magkaiba rin kayo ng financial decisions. At ito ang pinaka-importanting takeaway sa lesson na to. Ang desisyon ng tao sa pera laging may sense kapag iintindihin natin ang kwento nila. Lesson number 2, understand luck and risk. Malaki ang papel ng swerte at risk sa yaman natin. Madalas kasi, kapag naging successful ang isang tao, sinasabi agad, matalino, magaling, visionary. At kapag pumalpak naman, ang bilis nating magsabing maling desisyon, greedy, walang disiplina. Pero sabi ni Morgan sa libro, madaling magmukhang matalino kapag tapos na ang laban. Isang example ng libro ay tungkol kay Mark Zuckerberg at Yahoo. Pinuri si Mark dahil tinanggihan niya ang offer ng Yahoo. Pero sa kabilang banda naman, na-criticize naman ang Yahoo dahil tinanggihan nila ang offer ng Microsoft. Pareho silang nagdesisyon based sa impormasyon na meron sila noon. Walang time machine, walang certainty, pero magkaiba ang naging resulta. Dito pumapasok ang luck at risk. Ang linya sa pagitan ng pagiging matapang at pagiging pabaya ay sobrang nipis lang. Kadalasan, nakikita lang natin ito pagkatapos mangyari ang lahat. Kaya ito ang pinaka-importanting takeaway sa lesson na to. Huwag kang mag-build ng financial life na umaasa na lagi kang tama. Sa totoong buhay, hindi ka magiging tama palagi. Sa halip, mag-build ka ng financial life na kaya mong mabuhay kahit magkamali ka. Una, maglaan ka ng cash reserve. Emergency fund na hindi mo gagalawin kahit anong mangyari. Pangalawa, i-diversify ang investment mo. Huwag mong ilagay lahat sa isang stock, isang negosyo, o isang idea. At pangatlo, panatilihing mababa ang gastos. Kapag mababa ang expenses mo, mas kaunti ang pressure na laging panalo. Sa pera, hindi kailangan perpekto ka. Kailangan mo lang makasurvive ng matagal. Dahil sa huli, ang mga taong yumaman ay hindi yung laging tama, kundi yung hindi agad natatanggal sa laro. Lesson number 3, never enough. Isa ito sa pinakamahirap na skill pagdating sa pera. Hindi investing, hindi tax planning. Ang malaman
kung kailan sapat na. For example, masaya ka na sa sasakyan mo ngayon. Maayos, maasahan, at walang problema. Tapos, may nakita ka sa social media, mas bago, mas mahal, mas flashy, biglang yung dati mong masaya, parang kulang na. Ganon din sa bonus. Masaya ka nung nakuha mo. Tapos, nung malaman mo na mas malaki ang bonus ng iba, biglang hindi na naging enough yung sayo. Ito ang problema kung wala kang malinaw na definition ng enough. Kapag wala kang sariling sukatan, habang buhay kang maghahabol. Lagi kang may mas mataas na target, lagi kang maikukumpara, at kahit gaano na kalayo ang narating mo, parang kulang pa rin. Sabi ng libro, ang ugat nito ay social comparison. Hindi ka naman naging kulang talaga. Pero nakita mo lang na may mas lamang sayo. Kaya ito ang takeaway sa lesson na to. Una, i-define mo kung ano ang sapat para sa'yo. Hindi yung kung ano ang nakaka-impress sa ibang tao. Hindi rin kung ano yung trending sa social media. Pangalawa, ano ba talaga ang importante sa'yo? Peace of mind, oras sa pamilya, kalayaan sa trabaho. Kapag malinaw sa iyo kung ano yung enough, mas madali kang magsasabi ng hindi. Hindi sa mga investment na hindi bagay sa iyo, hindi sa gastos na pampa-impress lang, hindi sa lifestyle na hindi mo naman gusto. At kapag nag-commit ka sa sarili mong definition ng enough, doon magsisimula ang peace of mind mo tungkol sa pera. Lesson number 4. Compounding is underrated. Kapag tinanong mo ang mga tao kung bakit yumaman si Warren Buffett, karaniwan ang sagot nila, matalino siya, magaling pumili ng stocks, legend. Pero sabi ng libro, ang pinaka-underrated na dahilan ng yaman ni Buffett ay time. Hindi lang siya magaling, matagal din siyang nag-invest. Si Warren Buffett ay nagsimulang mag-invest bata pa lang at patuloy siyang nag-invest sa loob ng mahigit 70 years. Karamihan ng net worth niya ay nakuha niya pagkatapos ng age 60. Hindi dahil bigla siyang naging genius, kundi dahil hinayaan niya ang compounding na gumana. At habang mas mahaba ang oras, mas magiging unfair ang advantage nito. Pero ang problema, hindi exciting ang compounding. Mabagal siya sa umpisa, halos walang nangyayari, at parang walang progress. At dito sumusuko ang karamihan. Kasi, ang gusto natin, mabilis na kita, bigla ang yaman, o overnight success. Hindi mo kailangan maging extraordinary na investor. Kailangan mo lang maging long-term investor. Sabi nga ni Morgan Housel, compounding only works if you stick around. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging pinakamagaling, hindi mo kailangan na laging tama. Ang importante, huwag kang matanggal sa laro. Kasi kapag naubos o nag-all in ka, tapos nagkamali, tapos na ang compounding. Wala nang time, wala nang second chance, wala nang magic ng long-term growth. Kaya sa pera, ang goal ay hindi ma-maximize ang returns, kundi huwag masunog ang puhunan. Ito ang dahilan kung bakit importante ang margin of safety, cash buffer, diversification, at simpleng pamumuhay. Ito naman ang mga practical takeaway sa lesson na to. Una, simulan mo ng maaga, kahit maliit. Oras ang pinakamalaking asset mo. Pangalawa, maging consistent. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy kaysa sa perfect timing. Pangatlo, iwasan ang unnecessary risk. Hindi mo kailangan tumaya o mag-all-in para yumaman agad. Compounding only works if you survive long enough. Lesson number 5, getting wealthy versus staying wealthy. Getting wealthy and staying wealthy are two different skills. Magkaiba ang kailangan mo para yumaman at magkaiba rin ang kailangan mo para manatiling mayaman. Getting wealthy usually requires risk-taking, optimism, bold decision, at paniniwala na magiging okay ang future. Ito yung phase na kailangan mong sumugal. Kailangan mong maniwala na kahit wala pang kasiguraduhan. Kapag may pera ka na, iba na ang laban. Staying wealthy requires survival, frugality, kaunting takot, at kakayahang sabihin, enough na. Malinaw ang punto ng libro. Survival is the most important financial skill. May mga kwento si Housel tungkol sa mga taong sobrang yumaman dahil sa leverage at risk. Mabilis ang kita, impressive sa umpisa, pero marami rin sa kanila ang nawala lahat dahil wala silang proteksyon kapag may maling nangyari. Kahit isang maling desisyon, kahit isang crisis, pwede kang tuluyang matanggal sa laro. At dito pumapasok ang konsepto ng financial margin of safety. Ibig sabihin, may allowance ka sa mga pagkakamali. May extra cash ka at mababa ang utang. More than I want big returns, I want to be financially unbreakable. At dito makikita ang staying wealthy ay mas tungkol sa behavior kaysa sa intelligence. Ito ang mga practical ways sa lesson na to. Una, iwasan ang maruwin. Isang maling pagkakamali lang, pwede kang ma-zero. Number 2, mag-iwan ng room for error. Hindi lahat ng plano nagwo-work.
At okay lang yun kung handa ka. Pangatlo, huwag gawing fragile ang buhay mo. Kapag ang lifestyle mo kailangan ng perfect market, perfect income, at perfect timing, delikado ka. At gaya ng paulit-ulit na mensahe ng libro, the goal of investing is not to get rich fast, it's to stay rich for long time. Lesson number 6, tails you win. Sa investing at sa buhay, hindi lahat ng wins pantay-pantay. Ito ang tinatawag niya na tails. Ang mga rare events na bihira mangyari, pero sobrang laki ng impact. Sa libro, may example siya tungkol sa stock market. Hindi lahat ng stocks ay magiging profitable. Ibig sabihin, maraming investment o companies na average lang at minsan maraming talo. Pero ilang malalaking panalo ang bumubuhat sa lahat. Kaya ang lesson dito, hindi mo kailangan manalo palagi. Kailangan mo lang makasabay sa ilang big wins. At huwag matanggal sa laro bago mangyari yon. Ito rin ang dahilan kung bakit gumagana ang index funds, diversification, long-term investing. Dahil hindi mo alam kung ano ang magiging big winner. Ang goal ay mag-invest sa lahat. Ito ang takeaway sa lesson na to. Una, tanggapin mo na hindi ka panalo palagi. At okay lang yon. Pangalawa, mag-diversify. Huwag kang tumaya sa isang idea lang. Pangatlo, long term. Kailangan nandoon ka rin kapag dumating ang mga tails. Lesson number 7, freedom. Ang pinakamataas na sukatan ng yaman ay hindi luho, kundi freedom. Ang kakayahang gawin ang gusto mo, kapag gusto mo, kasama ang gusto mo, na hindi nag-aalala sa pera. At hindi tungkol sa mamahaling kotse, malaking bahay, o flex sa social media. The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is priceless. Ito ang dahilan kung bakit ang ipon at investing ay hindi lang tungkol sa returns. Ito ay tungkol sa control ng oras at buhay mo. May term sa libro na time control. Kapag kontrolado mo ang oras mo, hindi ka mapipilitang pumasok sa trabahong ayaw mo. Hindi ka takot magsabi ng no. At may space ka para sa pamilya mo, health, at sa sarili mo. Ang kabaliktaran naman nito ay tinatawag na force dependency. Yung estado na kailangan mo ng pera ngayon, kaya wala kang choice kundi sumunod. Dito pumapasok ang isang simple pero powerful na ideya sa libro. Saving equals freedom. Hindi dahil yayaman ka agad, kundi dahil binibigyan ka nito ng options. Mas maraming savings, mas maraming choices. Ang takeaway sa lesson na to, una, i-value mo ang time more than money. Hindi lahat ng mataas na sweldo ay worth it kung ang kapalit naman ay buong buhay mo. Pangalawa, i-build mo ang savings rate mo. Mas mahalaga kung gaano karami ang natitira kaysa gaano kalaki ang kinikita. Pangatlo, iwasan ang lifestyle na kumukulong sa'yo. Kapag mataas ang fixed expenses mo, mas kaunti ang freedom mo. Ang tunay na goal ay mabuhay sa paraan na gusto mo na may kapayapaan at control. Lesson number 8, the man in the car paradox. People don't want to be rich. They want to be admired. Ito ang tinatawag niya na the man in the car paradox. Kapag may nakita kang tao na may mamahaling sasakyan, ang iniisip mo agad ay mayaman siya. Pero ang totoo, hindi mo talaga hinahangaan ang taong nasa kotse. Ang hinahangaan mo ay ang status at kung ano ang naiisip mong maramdaman mo kung ikaw ang nasa posisyon niya. Ang luho kasi ay madalas tungkol sa admiration, hindi tungkol sa happiness o freedom. Kaya ang problema, maraming tao ang gumagastos hindi para sa sarili nila, kundi para i-impress ang ibang tao na hindi naman sila kilala. At ang mas ironic pa, ang taong gusto mong ipa-impress, malamang hindi ka rin iniisip. Ito ang psychological trap dito. Kapag hinahabol mo ang status, madalas nauubos ang pera mo para sa validation na hindi para sa tunay na saya. Number 1, ihiwalay ang status sa self-worth. Hindi ka mas mahalaga dahil mas mahal ang gamit mo. Number 2, tanungin mo ang sarili mo bago ka gumastos. Para ba to sa sarili ko o para makita ng iba? Number 3, tandaan na ang admiration ay panandalian lang. Pero ang gastos ay permanente. Hindi ka yayaman sa paghahabol ng papuri. Mas okay ang tahimik na desisyon na nagbibigay ng peace kahit walang nakakapansin. Lesson number 9. Wealth is what you don't see. Madalas nating iniisip na ang yaman ay malaking bahay, mamahaling kotse, branded na gamit. Wealth is what you don't see. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na yaman ay pera na hindi mo ginagastos,
ipon na hindi nakadisplay, investment na tahimik lang at lumalaki. Hindi ito pang flex, hindi rin ito pang Instagram. Pero ito ang nagbibigay ng security at freedom. May example sa libro tungkol sa dalawang tao. Parehong mataas ang income, parehong mukhang successful, pero magkaiba ang resulta. Yung una, mataas ang gastos, kaya kahit malaki ang kita, wala pa ring ipon. Yung pangalawa, mas simple lang lifestyle, kaya kahit hindi flashy, tuloy-tuloy ang grow ng pera niya. Ito ang kaibahan ng income at wealth. Income, kung magkano ang pumapasok. Wealth, kung magkano ang natitira. Hindi ka yayaman dahil sa laki ng sweldo mo. Yayaman ka dahil sa laki ng natitira. Number 1, huwag i-base ang yaman sa itsura. Hindi mo alam kung magkano ang utang sa likod ng lifestyle. Number 2, pahalagahan mo ang savings rate. Mas mahalaga kung ilang percent ang naisisave mo kaysa kung magkano ang kinikita. Number 3, piliin ang tahimik na progress. Hindi kailangan ipakita bawat upgrade sa buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nagbibigay sa iyo ng options. Nagbibigay sa iyo ng peace at nagbibigay sa iyo ng control sa future kahit walang pumapalakpak. Lesson number 10, save money. You can do anything with money, but you can't do anything without it. At dito pumapasok ang saving. Hindi ito tungkol kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung gaano karami ang naitatabi mo. Ang saving kasi ay pinoprotektahan ka sa mga unexpected events. Binibigyan ka ng options at freedom. Gumagawa ka ng financial buffer para sa buhay mo. Hindi kailangan mataas ang kita para makapag-save. Kahit maliit lang. Basta consistent ka kasi lumalaki ang advantage ng savings. Ito ang mga practical takeaways sa lesson na to. Number 1, mag-save bago gumastos. Huwag mong hintayin na merong matirang sobra. Itabi mo muna ang pera bago ka gumastos sa mga gusto mo. Number 2, treat saving as a habit, hindi goal. Ang focus ay behavior. Hindi kung magkano lang ang natitira. Number 3, control your ego. Huwag kang gumastos para magpakitang tao. Mas mahalaga ang financial independence kaysa sa status. Maglaan ka ng buffer. Emergency fund at cash reserves ay nagbibigay ng peace of mind at resilience. The ability to save gives you freedom, independence, and options. That's the real wealth. Lesson number 11, reasonable over rational. Aim to be reasonable, not perfectly rational. Pagdating sa pera, madalas iniisip natin kailangan natin maging sobrang matalino, sobrang logical, parang spreadsheet. Kada desisyon, kalkulado, optimize, pinaka-efficient. Pero sabi ng libro, maling expectation yan. Hindi tayo robot. Tao tayo. Ang goal sa pera ay hindi ang perfect decision, kundi ang desisyon na kaya mong panindigan ng mahabang panahon. Halimbawa, alam mo na mas optimal mag-invest kaysa mag-hold ng cash. Pero kung hindi ka naman nakakatulog sa kaba, hindi ka rin tatagal sa investing. Alam mong mas efficient ang isang aggressive na strategy, pero kapag bumabagsak ang market, nagpapanik ka. Mas mahalaga ang reasonable kaysa rational. Strategy na naintindihan mo, risk na kaya mong tiisin, plan na kaya mong sundan kahit may stress. Hindi ito pinaka-optimize na spreadsheet, pero pinaka-sustainable sa totoong buhay. At dito pumapasok ang behavioral side ng pera. Kasi kahit gaano kaganda ang strategy, kung hindi mo kayang panindigan emotionally, talo ka pa rin. Ito ang mga takeaways sa lesson na to. Number 1, piliin ang plan na kaya mong sundan kahit boring. Consistency beats brilliance. Number 2, iwasan ang sobrang komplikadong strategy. Kung hindi mo maipaliwanag sa sarili mo, malamang hindi mo rin kayang panindigan. Number 3, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Iba-iba ang risk tolerance ng bawat tao. At tandaan mo ito, the best financial plan is the one you can stick with. Hindi kailangan perfect, kailangan mo lang reasonable. Lesson number 12, surprise. The biggest risk is believing the future is predictable. Mahilig tayong gumamit ng history para hulaan ang future. Charts, forecast, predictions, expert opinions. Akala natin dahil nangyari na dati, uulit at uulit yon. Ang pinaka-importanting lesson ng history ay laging may sorpresa. Ang mundo ay puno ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Hindi kayang hulaan, pero laki ng epekto kapag nangyari. History is useful, pero hindi siya crystal ball. Hindi niya sinasabi kung ano ang eksaktong mangyayari bukas. Ginagamit natin ang history para maintindihan ang takot at kasakiman ng tao. Makita
kung saan madalas nagkakamali ang mga investors para makaset ang expectations. Pero delikado kapag ginagamit ang history para sa eksaktong market timing o siguradong prediction. This time is different. Ang economic at political world palaging nagbabago. Ito ang mga takeaways sa lesson na to. Una, gamitin ang history bilang guide. Hindi map, hindi direksyon, pero walang eksaktong ruta. Pangalawa, mag-ingat sa sobrang confident na prediction. Kapag masyadong specific, mas mataas ang chance na mali. Pangatlo, maghanda para sa hindi inaasahan. I-assume mo na may mangyayaring hindi mo naplano. Don't bet your financial future on being right. I-build mo ang financial life mo na kayang mabuhay kahit may mali. Kasi sa totoong buhay at sa pera, ang surprise ay hindi exemption. Ang surprise ay normal. Lesson 13, room for error. The most important part of every plan is planning for when it doesn't go as planned. Karamihan sa financial plans, maganda sa umpisa, maayos sa papel, perfect sa spreadsheet. Pero sa totoong buhay, laging may sablay. May biglang nagkakasakit sa pamilya, nawala ng trabaho o client, bumagsak ang stock market. Nagbabago ang priorities mo sa buhay. Sabi ng libro, ang hindi paghahanda sa pagkakamali ang totoong risk. Kaya mahalaga ang konsepto ng room for error o tinatawag din na margin of safety. Ibig sabihin nito, hindi ka umaasa na magiging tama ka palagi. May allowance ka kapag may maling desisyon kasi may mga bad timings na hindi natin inaasahan. Sa libro, may kwento tungkol sa mga planong nag-fail hindi dahil mali ang goal, kundi dahil wala silang buffer. Kahit gaano kaganda ang plano mo, isang unexpected event lang, tapos na ang laban. Ano ang itsura ng room for error sa totoong buhay? May emergency fund ka, hindi sagad ang gastos mo buwan-buwan, may savings ka kahit walang investment. Ito ang takeaway sa lesson na to. Number 1, huwag i-max out ang buhay mo. Kapag sagad ka sa gastos, konting problema lang, bagsak ka kaagad. Number 2, magkaroon ng buffer sa pera at sa buhay. Time buffer, cash buffer, at emotional buffer. Number 3, planuhin ang worst case scenario. Hindi para matakot ka, kundi makatuloy ka pa rin kahit mangyari ito. At tandaan mo, ang goal ng pera ay hindi maging tama palagi, kundi mabuhay kahit may mali. Lesson 14, you'll change. You and your goal will change over time. Accept it. Karamihan sa financial planning, iniisip natin, kung gagawin ko to ngayon, okay na ba ako forever? Pero sabi ng libro, hindi totoo yan. Tayo mismo magbabago paglipas ng panahon. May example sa libro tungkol sa marriage counseling. Isang asawa ang nagsabi, hindi na siya yung taong pinakasalan ko 20 years ago. Sabi naman ng counselor, Good. I hope he is not the same guy you married as a 20-year-old college student. pareho lang ito sa pera. Ang gusto mo o kailangan mo ngayon, hindi mo na rin kailangan o gusto sa loob ng 10 or 20 years from now. Baka gusto mong magtipid ng sobra ngayon, pero sa future, gusto mong mag-travel, mag-invest sa ibang priorities. Baka gusto mong aggressive na trabaho at investments, pero sa future, kailangan mo na ng flexible na lifestyle. Kung hindi ka handa sa mga pagbabago, malaki ang chance na may regret ka sa mga decision mo. Ito ang mga practical takeaways sa lesson na to. Number 1, iwasan ang sobrang extreme sa financial planning. Huwag planuhin na forever low income ka or forever high stress ka lang sa trabaho. Pangalawa, maglaan ng flexibility sa plan mo. Budget, investments, lifestyle, gawin mong adaptable. Pangatlo, i-accept mo na magbabago ka. Financial planning is not set in stone. Ito ay evolving strategy. Kapag na-accept mo na magbabago ka, mas malaki ang chance na magtagumpay ka sa long term. Lesson number 15, nothing's free. Everything has a cost. Even the things that seems free. Marami sa atin iniisip na ang investment, lalo na yung index fund, ay risk-free o madaling paraan para kumita. Pero walang libre sa mundo ng pera. Lahat ng return may katumbas na price. Halimbawa, stock market. Kahit consistent ang historical return, madalas nag-iiba-iba ang market araw-araw. Minsan, down ng 20%, minsan down ng 10%, minsan parang stagnant naman for years. Makakaranas ka ng lahat ng emosyon. Joy, fear, excitement, doubt, regret. Kahit gaano ka pa ka-strong pagdating sa investing, mahirap maging cool kapag makita mong bumagsak ang investment mo ng 20% overnight. Ito ang price ng pagiging investor. Volatility at uncertainty. Practical takeaways sa lesson na to. Una,
accept that nothing is free. Kung gusto mong kumita, kailangan mong tanggapin ang ups and down. Pangalawa, focus sa long term. Kung makayanan mo ang volatility, makikinabang ka sa compounding. Pangatlo, huwag asahan na walang sacrifices. Time, patience, at discipline. Yan ang tunay na cost sa pagyaman sa stock market. The fee we pay for investing is volatility. If we can accept it, we can reap the rewards. Lesson number 16, you and me. Everyone is playing a different money game. Know yours. Marami sa atin ang iniisip na pareho ang lahat ng goal para sa pera, ang yumaman. Pero iba-iba ang definition ng wealth ng tao. Baka gusto lang ng isang tao na magkaroon ng comfortable na retirement sa 60, tapos para sa iba naman, gusto nila ng mansyon at private jet kada weekend. Dahil iba ang goals, iba rin ang strategy na kailangan. Kapag kinopya mo ang strategy ng iba, baka hindi ito bumagay sa'yo. Kaya, bago ka mag-follow ng mga financial advice, alamin mo ang sariling goals at priorities mo. Tignan mo kung ang advice ba ay para sa katulad mo ng sitwasyon. Ito ang mga practical ways sa lesson na to. Number 1, identify your own money game. Ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve sa buhay? Pangalawa, huwag kopyahin ang ibang tao. Baka ang strategy na yan ay okay sa kaibigan mo, pero baka delikado sa'yo. Pangatlo, align your strategy with your goal. Risk, savings, investment, lahat dapat nakafit sa personal plan mo. The key to the financial success is not copying someone else's game, but mastering your own. Lesson number 17, the seduction of pessimism. Pessimism sounds smarter than optimism, but optimism pays off. Madalas, mas nakakaakit ang doom and gloom news. Mas madaling gumawa ng kwento kung puro problema at panganib ang nakikita mo. Pero ang optimism na okay ang future, mas mahirap i-prove at less exciting. Kaya, maraming tao ang skeptical sa positive outlook. Kung puro pessimism ang paniniwala mo, hindi ka makakagawa ng long-term investments. Hindi ka tatanggap ng calculated risk. Optimism is the engine of financial progress. Tingnan mo ang stock market. For the past 100 years, napakalaki ng return nito. Pero kung fear ang paniniwalaan ng investor, wala kang magagawa para mag-grow ang wealth mo. Practical takeaways sa lesson na to. Number 1, huwag hayaan ang fear-driven media o news dictate ng financial decisions mo. Number 2, mag-invest sa long term. Kahit may volatility, optimism combined with patience builds wealth. Number 3, accept the risk is part of the game. But don't let pessimism stops you. Believing in doom is easy, but staying invested with optimism pays over decades. Lesson number 18, when you'll believe anything. The first step to making financial decision is admitting what you don't know. Kahit ang pinaka-experienced na investor, alam nila na ang market forecast at predictions ay kadalasan mali. Bakit marami pa rin ang naniniwala? Kasi gusto natin na kontrolado at predictable ang mundo. Gusto nating isipin na kaya nating hulaan lahat ng mangyayari sa pera at investments. Bakit mahalaga ito sa financial life? Kapag iniisip mo na kaya mong kontrolin lahat, mag-o-over leverage ka sa mga investment. Ma-overconfident ka sa mga risky na bets. At ma-frustrate kapag hindi nangyari ang forecast. No one knows the future. The sooner you accept it, the sooner you can make smarter decisions. Ito naman ang takeaway sa lesson na to. Una, maglaan ka ng cash reserves. Hindi mo alam kung kailan darating ang next income, disruption o crisis. Pangalawa, live below your means. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa future income mo. Kaya mas safety na may safety margin. Pangatlo, invest in broad, diversified market. Hindi mo kontrolado ang isang kumpanya. Kaya mas safe na susundan mo ang average market return. At panghuli, accept uncertainty. Kapag na-accept mo na mas marami kang hindi alam kaysa sa alam, mas magiging matalino ka at resilient ang financial decision mo. Sabi nga ni Housel, financial freedom comes from understanding what you can't predict and planning accordingly. At dyan po nagtatapos ang 18 wealth lesson mula sa The Psychology of Money. Simpleng prinsipyo, pero kapag naintindihan mo at na-apply, kayang baguhin ang iyong financial mindset at behavior. Sana po nakatulong ang video na to para mas maintindihan mo kung paano talaga gumagana ang pera. Tulad ng sabi ni Morgan Housel, ang tunay na yaman ay hindi tungkol sa kita o returns, kundi behavior mo,
patience, at kung paano ka nagplano para hindi ka maruwen sa mga unexpected events. Kung gusto mo pang ipa-level up ang financial mindset mo at gumawa ng step-by-step plan na swak sa buhay mo, I offer one-on-one coaching kahit nasaan ka man sa mundo. Dito, tutulungan kitang i-track ang savings mo, i-plan ang investment mo, gumawa ng personal strategy para maabot mo ang financial milestone mo. Imagine, may guide ka na sa bawat steps para mas mabilis at mas confident ka sa progress mo. At hindi ka lang umaasa sa luck o next big tip. Kung interesado ka, just click the link in the description below para mag-book ng session. Kahit saan ka man sa mundo, pwede tayong mag-work together para ma-achieve mo ang goal mo. Financial freedom at peace of mind sa pera. At syempre, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga practical financial lessons para sa mga Pinoy. Kita-kits po sa next video. Salamat!